Lahat ng mga autistic child, tandaan po natin ito. Ang mga brain ng mga bata na yan ay may depekto na po yung autophagy nila. Dok, ano ba ibig sabihin ng autophagy? Ang autophagy, ito po yung condition kung saan yung mga cells natin, dito sa part na yan, maging sa other part ng katawan natin, are cleaning up old damaged protein. Parang recycler po ang autophagy sa loob ng katawan. So, if there is a defect in ability to clean up damaged brain tissues at saka waste product or byproduct, no? In the brain, na hindi sila dapat nandyan, dapat mailabas natin yan. Yan po yung isa sa mga mechanism sa loob ng katawan natin. Mailabas yung mga brain tissues, all damaged na protein, at saka ibang waste product. Kasi pag hindi, no, tandaan natin, hindi po nailabas yan, it can lead to brain overly excited and created a lot of cognitive function. Isa po yun sa dahilan nagkaroon ng defekto yung autophagy ng bata, a brain ng bata. Okay? Ano pa? Ano pa ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga autistic child? No? There is also a high incident na bagsak, bababa, napakababa yung vitamin dun sa mga autistic children, no? At saka mababa yung folate. Why? Kasi yung folate kasi allows the cells to be damaged by easily kung wala yan. Okay? Tandaan po natin, because of folate, no? Nakakatulong po kasi ang folate, especially yung melanin, no? Neuromelanin. Nakakatulong po ito para protektahan yung DNA natin from being damages, okay? Or damage, okay? Also getting dysfunction of the myelin sheath. Yung myelin sheath po, mga kababayan, ito yung sa outer covering, no? Around the nerves at saka neurons, neurons natin. No? Usually, no? Kapag, no? Nagkakaroon din po ng dysfunction yan because yung dumi, brain tissue, protein tissues, and other waste product makarating doon, magkakaroon na po ng problema yung trabaho. No? Brain dysfunctional na po ang isang bata. Okay? Ano pa? No? Ano pa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng autistic, okay, yung mga bata ngayon? Ito, no? Ang isa sa dahilan ay etong nakikita po namin, no? Usually, no, there is a related intestinal problem. Tandaan natin, no? Over 90% of the time, no? Atong yung mga autistic child na to, meron silang big swollen sa bilis nila. So again, there is actually a big connection between the digestive system and the brain. Okay? Ito po yung tinatawag na vagus nerve. Bakit? No? Yung sa vagus nerve natin, from digestive system up to brain, ang connected bar niyan, ang tissue, ito yung vagus nerve, na kung saan nandoon yung sympathetic at saka parasympathetic autonomic nervous system natin. Dito yan. Okay? So, 90% kung anong meron mong ipapasok dito, I'm sure 100% naman talaga aapekto yung utak natin. Okay? So,
karamihan, ang nangyayari po yan after breastfeeding, no? Kung nasaan, yung mga bata na yon, binibigyan natin sila ng formula, milk. Ito yung milk na sumikat noon hanggang ngayon. Okay? Kung napapansin nyo po, no? Kung panahon ng mga mama at nanay ko, no? Nanay ko at lola ko, ay bibihira po itong mga autistic child na to. Why? Kasi pag nagbe-breastfeed po yung mga ninuno natin noon, okay, maabot ng 5 years, 6 years, 7, 10 years old, nagbe-breastfeeding pa rin. So, yung tamang beneficial molecules, nutrient-dense na kailangan ng bata, hindi nasisira yung gilay ng digestive system ng bata, ay nanggagaling po sa nature, nanggagaling po doon sa breastfeeding. Bakit? Ano bang meron sa formula na yan? Kasi sa formula kasi na yan, kung napapansin nyo, no, titingnan nyo po yung supplemental facts. Kasi sa likod, tingnan nyo po yung mga kababayan. They have a lot of things that they put in there. No, especially, especially, meron yan soy, merong casein, no? Merong gluten, may sugar, no? And other chemicals. Imagine that, no? Sa murang edad ng bata na ang kailangan niya is a nature molecules o molecular natures, no? Ang ibinigay natin yung molecules o nutrient-dense na galing sa gawang tao. Kaya, no wonder mga kababayan, mula nung lumabas yung formula, pananaw ko lang ito, mula nung lumabas tong formula na to, andyan na rin yung naglalabasan na rin napakaraming autistic children. Okay, so, I strongly advise, ang kababaihan kasi, mga nanay sa ngayon, ayaw masira yung figure nila. So, hindi sila nagpe-breastfeed. Inaasa nila sa formula. So, I strongly advise, kapag may baby na po kayo, huwag nyo na po i-compromise doon. Okay? So, hanggat maaari, hanggat kaya pang, pwede pang mag-breastfeed yung baby nyo, bigay nyo po. I-breastfeed nyo po sila. Thank you so much.